Dubai tayo sa Friday. Mamaya magbubook na ako. Nahaman ako, pero hindi ko naman gagawin yun dahil gusto nila. Gusto ko din naman eh. Sakto, wala rin akong gagawin sa ano. So, Friday. Si Boy Dubai, pupunta na ng Dubai. Sim. Alam nyo ako ito yung sa tingin ko Sa tingin ko, yung mga gamit niya na yan, siguro naman sa kanya yan. Siguro naman may pera na yan. Kaso ang tanong, saan nanggaling yung pera? Nanggaling ba yung pera na yon sa mga multi-million businesses na binild niya or dahil marami siyang MSB students. Like for example, yung MSB na yon has let's say 5,000 na estudyante. 5,000 students times 7,000. That's already 35 million pesos. Gets. So, doon sa ganun, makakabili ka naman siguro ng mga luxury items tsaka mga ng ganyang kalaking bahay, di ba? I'm not saying na may ginagawa siyang nefarious pero medyo shifty kasi sa akin yung MSB na yun. Anyway, tuloy natin. Tuloyin mo, ang goal niya dito sa mga sa kanyang content na ganito, gumawa daw siya ng plan para madagdagan yung viewership ng mga niya. Ito, di ba, meron siyang the plan dito yung I have a huge announcement. Sagot is, parang di ba, gumana yung plan ko. Gumana nga ang plano ko. Sana dati mo pang ginawa yan. Bakit ngayon lang? Ngayon mo pag inano yan. So, ang sabi niya dito ay gusto niyang pataasin yung viewership niya. Pero ang nangyari, the total opposite. So, hindi gumana yung plano mo. 'Di ba? Mataas pa rin yung mga interviews mo with personalities na mga sikat, 'di ba? Katulad nito, si Koykoy, si Josh Mojica, 'di ba? Doon ka sumikat hindi naman sa pagva-vlog kasi iba yung niche mo, gets mo? Kung gusto mong gumawa ng vlogging channel, gumawa ka ng vlogging channel. Kasi ganun yun Ano ba, saan ba sanay yung audience mo? Di ba naging interview ka ng tao, hindi gumawa ng vlog. So, kita mo from 38K, 23K, 31K, tapos 19K ngayon. Siguro aabot niya ng 31K. Pero, hindi yan aabot ng katulad nung mga interviews mo. At saka yung mga e-clever na promotional ng bubuli kayo ng course ko, di ba? Ingat kayo sa mga ganito This is what I'm talking about, mga kamatis. Hindi mo kailangan gumawa ng malaking plano na ganyan. Kailangan intindihin mo lang kung paano gumagana yung algorithm ng YouTube. Like for example, ako, mostly ang mga nanonood sa akin, gusto nila issues. Issues about sa rap game, issues about sa social media. So, debunks, yun ang iniintay nila sa akin. So, kapag nag-iiba ako ng content, halimbawa, nagpo-politika ako, bumababa yung views ko. Pero ako, gusto ko rin naman kasi mag-political content kaya nagpo-political content ako Pero, alam ko, most ng audience ko, hindi kiklik yun. Kasi mahal ko yung ginagawa ko, trip kong gumawa Minsan, nagsa-science content ako. Konti lang yung nanonood nun, pero trip ko pa rin gawin yun. Gets mo? Gumana yung plano ko. Putang ina, ganun din yung views mo hindi gumana. Tuloy natin. Ngayon to, kasi ito yung response niya kay Makagago. So basically, yung response niya is i-flex yung gamit niya. Di ba? I mean, bagay naman sila ni MG kasi si MG ganyan din yung style Pag wala ng argumento, flex niya yung mga achievements niya sa buhay, di ba? Alam mo, okay lang naman mag-away kayo, kahit magsuntukan kayo, wala naman akong pakialam Pero, yung si MG kasi dati dinimanda ako niya. Nakakatawa yung demanda nila sa akin Ba't di mo kaya ikwento yun sa channel mo, no? Kung paano kita tinalo. Tuloy natin to. Yun! Sin yung gate. Tangina, parang nalaglag pa ating remote na. Baka yun Meron na ako magandang good news. Maganda na good news pa. Maganda. Ang ganda ng veneers mo, no? Parang, meron ako nakitang picture, kamukha niya si Dumbringer. Hindi naman. Kamukha niya ba si Dumbringer? Sakto lang naman. Tuloy natin. Ang niya sa inyo. Yun na, iko-content to daw ako. Mayaman ba talaga yung Franklin Miana yan para sa akin? Isa lang siya. So, etong post na to ni MG was a few months ago. So, ang gusto niyang mangyari, sasagot siya ngayon. Kaso nga lang, 1 month before.
Hindi siya sumunod doon sa sarili niyang schedule na ginawa niya. Gumawa siya ng schedule niya, tapos hindi niya rin sinunod. So, ang ending, mali-mali yung timeline niya. Paparinig ko na lang sa'yo. Okay na sana eh. Kasi, kamatch mo naman si MG sa flex-flex na ganyan eh, di ba? So, tuloy natin. Ang palamunin at uhog yung bata na nangangarap ng gising. 100 reacts. Bukas na natin to 8 p.m. Abangan ko yan. 500 So, mayaman pa ako. Hindi, alam mo ako, naniniwala ako na may pera ka. Ang tanong ko na lang, saan nanggagaling yung pera mo? 'Di ba? Kasi yun dapat yung relevant question eh. Kasi meron ka, ako nakita ko na yung mga group chats nila, yung mga MSB batch 1 to batch 46 na yata yung huli kong nakita. Nakita ko na lahat yon. So alam ko na yung mga yon ay mga enrollees sa'yo. So kung ang isang batch merong 50 na katao, 'di ba? So magkano yon? 350,000 na agad yon, 'di ba? 50 times teka lang. Yan, 350,000 niya, 'di ba? So kung batch 46 50 yung katao, edi ang dami noon, 'di ba? So alam ko na may pera ka galing sa pagtuturo mo doon sa MSB Academy mo. Ang tanong ko lang kung lahat ba 'yon ay galing doon. Kasi yun yung relevant na question. Whether or not nakakapunta ka ng Dubai, whether or not nabibili mo yung Camaro mo or yung Camaro or yung artista van mo, that's not the point here. The point here is what businesses do you have is earning that much. Oh, sabi mo, 'di ba yung multi-service yung multi-service business niya, yung outsourcing business niya, doon ba lahat ng gagaling yun? Like 90% ng kita mo ay galing doon? Kasi sobrang hard sell tong MSB na to eh. From sa napanood ko, mula kay Kulkol hanggang sa kanya, di ba? So gets nyo mga kamatis, mga kaibigan, there is a disconnect. Malaking disconnect dito sa ginagawa niya. Tuloy natin. Di naman. Siguro sobra lang kasi ng yabang eh. Pero di talaga ako mayabang, guys. Pero abangan ko to. Ang tagal niya na, 'di ba? Ngayon ka lang sumagot, 'di ba? Tapos yung sagot niya pa, hindi totoong sagot, gets? Parang pinatira niya ng pinatira yung kabilang parlor, tapos tsaka siya sasagot. Abangan ko tong malapit na to. Kay Makagago. Gago! Parang di mo kilala. Ako, kilala ko yan. Hey Google, turn on garage switch. Oh. Okay, turning on the garage. May pera ka. Okay, that's not the point here, 'di ba? Kasi hindi naman kasi kung ang pag-uusapan natin kung magkano yung ginastos niya sa Dubai, walang kwenta 'yon. Walang kwentang argumento 'yon. Ang tanong natin, saan nanggagaling yung pera? Gets? Saan galing yung pera mo? Sa MSB lang ba? Or meron ka pang businesses na hundreds of millions yung kinikita. So yun yung irrelevant na tanong. Kasi pwedeng isa lang yung negosyo mo tapos tumatay ka ng perang sobrang dami. Parang yung kangkong chips si Josh Mojica, yun yung bread and butter niya. Ngayon kasi sa nakikita ko, lahat lalong-lalo na dun sa mga expose ng mga iba't ibang YouTubers at saka mga TikTokers, ang nakikita kong pera mo talaga ay galing lang sa MSB or mostly galing sa MSB. So yun yung relevant na tanong, hindi yung ganyan. Pakiba namin kung meron kang di voice activated. Okay, sige, good for you, nakabili ka niyan. Pero that doesn't answer the questions. These are actually, ito yung line of questioning ko. Iniintay ko siya kung kailan niya sasagutin to. I guess hindi niya nasasagutin. Kasi nga, itong tao na to, mukhang nagka-cloud chase lang din. I understand. Kasi hindi ako kasing sikat ni MG. Oh my God. Kailangan siguro sikat yung kakausapin mo. Ba't di ka pinapansin ni Rendon? Oh, di ba? Hindi niya makuha si Rendon. Alam ko kung bakit. Oh, tuloy natin. Ayan yung kotse na isa. Yun. Ito yung bahay. So, ganito ko sa plano ko. Sinasadya ko kasi na hindi pakita yung resibo. Gusto ko lang puro bus lang. Gusto ko akala nila na puro barbero lang ako. Puro lang ako salita. Wala talaga. Oo nga. Ako naniniwala ako na may pera ka. Ang problema, galing saan? Saan ang galing yung pera? Sagutin mo yon. 'Di ba? Pakita mo yung resibo mo
galing sa ilan yung estudyante mo na nag-enroll. Kasi doon pa lang malalaman na namin eh. It solves a lot of question kung bakit ka may Camaro, kung bakit ka may artista van, kung bakit ka may magandang bahay. It solves a lot of them. Gets? Pero hindi pa rin nag-gets. Siyempre, yung mga bobong fans nito. Nag-gets nyo ba kung ano yung pinupoint ko rito? Pakiba, kasi nakita ko si MG, nagbe-breakdown siya nung ginastos sa Dubai. Tanga, hindi yan yung issue. Ang issue dito, saan nanggagaling yung cash flow niya? Ikaw, ang dami-dami mong bagong tropa, hindi ka magpatulong doon. Okay, mayroon kang mga tanga talaga kahit kailan. Press kayo nito, tuloy. Kumbaga, pinagyayabang ko yung wala naman ako. Ay yung gusto ko iparating sa kanila. Okay. Para pag nag-viral, i-react ako ng mga tao, i-react ako ng mga iba't ibang influencers, tsaka kapag kumalat na talaga na barbero talaga. Pero yung billiards and shish, mali ka doon, di ba? Kasi napanood mo lang yung arbitrage na rent shit, tapos sabay ginaya mo lang, di ba? Pero totoo niyan, mas kapanipaniwala or mas may sense, mas logical na isipin na yung pera mo galing MSP lahat. That's it. Tuloy natin. Tsaka ko ipapakita lahat ng resibo. Diba? Utak lang. Hindi, kala mo lang may naloko ka. Yung mga naloko o kaya na ano ka dyan sa masturbating plan mo. Mga tanga lang maniniwala talaga sa'yo. See you at 8 p.m. at February 20. Okay, 8 p.m. February 20. So, March 24 na ngayon. Ano nangyari? Bakit may 1 month delay ka? Diba? Ano nangyari sa'yo? Tingnan nga natin yung videos niya kung kailan yung 1 month ago yun, literal. Ito yung sa shawarma sa Chuck dito. Huge announcement. Mag-ingay pa sila at mag-ingay. So, bakit hindi mo... Doon pa lang panalo na lahat ng nagko-content sa'yo eh. Ibig sabihin talaga, hindi mo pinlano ng maayos. Hindi mo pinlano ng maayos, boy. Diba? Utak lang. Paano gagawin mo? Paano gagawin mo? Yung editor mo mismo, kung sino man yan, sisantihin mo na. Kasi putya, linaglag ka sa sarili mong video. February 20? Pucha, March 24 na ngayon, mag-i-April na, ilang kadyut na lang, na neto talagang batang to. High blood ako sa'yo, bro. See you at 8 p.m. at February 20. So may plano ka, hindi mo na-execute ng tama. Biruin mo, napakadali lang mag-vlog, napakadali lang mag-live. Kung nasa cellphone mo yung YouTube, konting pindot, live na agad. Yung ganito, kailangan mo lang ng recorder, a-upload mo sa YouTube. Walang halong kahit ano. Done deal. Tapos ikaw, sa sobrang tanga mo magplano, in-upload mo, ito ng 1 month. Sa tingin mo ba hindi ba uhuhuli yan ng napakarami? Naku, Franklin Miano, ano bang ginagawa mo? Aminin mo na kasi, yung cash flow mo ngayon, galing ng MSB lahat, di ba? Mas maganda yan. Ilan estudyante mo sa MSB? Yun na lang yung sasagutin natin. Ilan ba? 100 lang ba? Tingin ko, hindi lang 100 eh. Kasi batch 46 na yung huli kong nakita eh. So, ilan kada isang batch? Di ba? 50? 40? Multiply na lang natin yun. Di na figure out na agad natin kung saan nanggagaling yung cash flow mo. Or, kung mali ako, ano yung negosyo mo na kumakamada ng milyon-milyon? Na hindi, ba't hindi, ano ba yan, private company ba yan? Kung napakalaki yan, i-public mo na yan, lagay mo na sa stock exchange yan. Diba? Para makabili na ako ng porsyento. Pero, kita mo, hindi yun eh. Dito sa video na to, gagawa ka pa lang ng clothing line ulit. Utak. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, tama na. Masyado nang mahaba tong litanya to. Bukas naman, gege.